Init na balita ngayong tanghali. Presyo ng langis inaasahan tataas sa susunod na linggo. Tigil pasada ng piston at manibela magtatapos na ngayong araw. Vice President Sara Duterte pabor sa panukalang mandatory drug test sa mga opisyal ng gobyerno. Delivery ng donasyong bakuna laban sa African Swine Fever inaasahang darating ngayong araw. Nasa 60 estudyante sa Masbate nakaranas ng pagkahilo at pagsusuka matapos umanong makainom ng expired na juice. At kauna-unahang kaso ng mas mapanganib na Mpox na itala sa labas ng kontinente ng Africa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 16, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bad news para sa ating mga motorista. Makalipas ang ilang linggo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo, may inaasahang oil price hike sa darating na Martes. Batay sa monitoring ng Department of Energy, inaasahan tataas ang presyo ng kada litro ng gasolina ng 65 hanggang 90 centavos, habang 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman ang inaasahang madadagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng geopolitical tension at palitan ng piso kontra dolyar. Magtatapos na ngayong Biyernes ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Bagamat walang programa, sa ngayon ay mayroong strike center ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, mayroon pa rin ba ang mga tsuper na hindi pumasada ngayong araw? Aga, marami pa rin yung mga tsuper ng transport group na Manibela at Piston yung nagsagawa ng tigil pasada o hindi pumasada ngayong araw. Kabilang nga doon sa mga strike center kung saan nagsagawa ng protesta itong mga nagtigil pasada na mga tsuper ng Manibela ay sa Monumento, sa Quezon City, sa Maynila at sa Pasay. Meron ding nagsagawa ng protesta sa Cavite at sa Rizal o Rizal chapter ng Manibela. Ngayong araw ang huling araw ng tigil pasada na inanunsyo ng sanib puwersang grupo ng Manibela at Piston. Ayon sa claim ng Manibela, merong mga stranded na pasahero kaninang umaga dahil sa kanilang tigil pasada, gaya na lang sa Malate, Manila, Monumento, Caloocan at sa Commonwealth, Quezon City. Samantala, meron namang deployment ng Philippine National Police sa mga area kung saan nagsagawa ng protesta upang mapanatili ang seguridad ng mga mananakay. Naglagay din ng harang ang pulisya sa Menjola sa Maynila upang hindi makapasok ang mga miyembro ng transport group sakaling magtipon-tipon sila doon. Ang tigil pasada nga ng Manibela at Piston ay pagpapakita ng kanilang patuloy na pagtutol sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Nauna nang sinabi ng DOTR na tuloy-tuloy lang ang PTMP dahil suportado ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at walang utos ang Pangulo na ihinto ang programa. Sa ngayon aga, hinihintay natin yung kumpirmasyon sa transport group na Manibela kung magsasagawa pa rin sila ng pagtitipon sa Baclaran mamaya o kung madami pa o makikiisa lahat ng kanilang mga miyembro dito sa Metro Manila, pati yung mga kalapit na probinsya kung sakaling magtitipon sila sa Baclaran sa Pasay. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Balik normal na ang operasyon ng LRT2 matapos na pansamantalang maantala ang biyahe kanina. Bandang alas 6 ng umaga kanina nang magkaaberya sa biyahe ng LRT2 dahil sa taong grasa na nakita sa viaduct ng Puresa at Legarda Station. Dahil sa insidente, pansamantalang nilimitahan ang biyahe ng tren sa Antipolo hanggang V-Mapa stations.
dakong alas 8 ng umaga nang maibalik sa normal ang operasyon ng LRT-2. Hindi sang-ayon ang ilang minimum wage earners sa pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na kasya ang 21 pesos sa isang budget meal o 64 pesos sa maghapong pagkain, lalo na sa panahong ito. Narito ang report ni Harry Ilagan. Magsasalita pa sila ng ganun sa atin na 21 pesos ang kakainin natin. Gano'ng kahirap paano sa kalooban nating mahihirap yon? Buti sila, nakaupo lang, tanga ba sila? Marami ang hindi sang-ayon sa pahayag ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi may tuturing na mahirap ang isang Pilipino kung nakakakain siya ng budget na 21 pesos per meal. Kaya naman pinulsuhan ng UNTV News Team ang ilan nating kababayan kung kasya nga ba sa isang meal ang 21 pesos. Para kay Emily Pineda, kulang na kulang ito kahit sa pansiteria sila kakain. Kanin 10 pesos, 13 pesos po yung manok, tas yung soft drinks 15 pesos po. Bali 43 pesos na po agad. 23 na nga po pag wala po yung soft drinks eh. Hindi po kakasya talaga yung 21 pesos sa isang meal. Lalo sa mga trabahador po na kagaya namin. Siyempre, ano po sa trabaho, siyempre mas malakas po kumain. Sina Daryl Barticio at Lito Camba na nagtatrabaho bilang truck driver sa Bulacan, sinabing umaabot sa 300 pesos ang nagagastos sa maghapong pagkain. Kaya paano raw makakasapat ang 21 pesos o 64 pesos na sinasabi ng gobyerno? 70. Kasa't kalahating kanin, Pepsi. Bali 100 lahat. At 21 po ay hindi po sapat sa isang kainan. Isang kainan parang tanghalian, 100 plus na eh. Tapos yung 21 pesos pa kaya ano yung bibili nun? Kanin lang. Ang mga nagtitinda sa Muñoz Market, sinabing hindi mabubusog sa halagang 20 pesos, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ba pwedeng dagdagan nila yun? 21 pesos na yun? Gawin natin 50 pesos, isang kain, pwede na yun. Medyo mabubusog ka na ng maganda noon. Sa gatas ko pa lang, magkano na yung gatas ko? 15. Tapos mga kanin pa, ganun. Yung kanin ko nga 15 na. Paliwanag ni Secretary Balisacan, ang nasabing halaga ay adjusted na batay sa inflation o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand, the value of that in 2010 or 2010 kasi may inflation na the relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice has been inflation there has been over 20% for the last couple of months, no? So obviously doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per yes. Ayon sa NEDA, ang monthly food threshold ng isang pamilyang may 5 miyembro ay tinatayang nasa 9,581 pesos batay sa pag-aaral ng ahensya noong 2023. Ito umano ay nangangahulugan ng 64 pesos per person na gastos kada isang araw o nasa 21 pesos kada pagkain. May tuturing namang mahirap ang isang Pilipino kung kumikita lamang siya ng 2,759 kada buwan. Ibig sabihin, ang maaari lamang niyang pagkasyahin sa lahat niyang gastos sa isang araw ay hindi tataas ng 91 pesos. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamon ni House Assisa Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang National Economic and Development Authority o NEDA kaugnay ng mahigit 20 pesos per meal na pahayag nito. Ayon kay Congresswoman Brosas, malayong-malayo ito sa katotohanan. Ang dapat anyang gawin ng NEDA, subukan nila mismo ang datos at pagkasyahin nila ang 64 pesos na budget para sa 3 beses na kain sa isang araw. Malinaw rin anya na hindi ramdam ng gobyerno ang kahirapan kaya tingin nila
Sapat na ang mumong pasahod sa mga manggagawa pero ramdam na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino ang bawat pagtaas ng presyo ng bigas at pagkain. Muli din itong iginiit na dapat magpasa ang gobyerno ng isang legislated wage increase upang matiyak na bawat pamilya ay may sapat na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development kahapon, August 15, na nakatanggap na ng retroactive payment ang mga 4Ps beneficiaries na dating natanggal sa listahan ng DSWD. Ayon sa kagawaran, nasa 700,000 pamilya na inalis sa programa noong 2022 ang naibalik na matapos ang ginawa nilang reassessment gamit ang Social Welfare and Development Indicators. Ang ibinigay na retro-pay ng DSWD sa nasa 650,000 4Ps beneficiaries ay para sa delayed education grants. Samantala, bukas, August 17, nasa 120,000 beneficiaries naman ang inaasahang makakakuha ng retroactive payments para sa education grant, health grants at rice subsidies. Nag-issue ng phase-out order ang Commission on Higher Education para sa mga degree program ng isang paaralan sa Caloocan City dahil sa hindi pagsunod sa minimum na pamantayan ng komisyon. Gayunpaman, tinutulan ito ng paaralan at sinabi nilang sila ay sumusunod sa mga hinihingi ng CHED. Narito ang report ni Jed Neresina. Nagpaskil ang Commission on Higher Education o CHED ng Notice of Phase Out sa harapan ng St. Vincent de Ferrer College of Camarin Incorporated o SVD-FCC. Ang abiso sa publiko ay kaugnay sa kanilang pagpapatigil sa 5 degree programs ng naturang paaralan. Ayon sa CHED, taong 2021 pa ang nasabing phase-out order sa nasabing paaralan. Na-issue namin ang phase-out order na ito way back 2021 na nagkaroon ng resolution ng komisyon. At ito ay pinatanggap namin sa eskwelahan, natanggap naman nila ang aming phase-out order. Kaya nga sila ay nag-file pa ng kanilang motion for reconsideration. At pagkatapos naman na desisyonan ng komisyon ang kanilang motion for reconsideration, ay sinabi talaga namin na tinutuloy namin ang phase-out order against sa eskwelahan na ito. Ayon sa CHED, taong 2021 pa ang nasabing phase-out order sa nasabing paaralan. Dagdag ni CHED Executive Director Cinderella Haro na hindi nakapag-comply ang SVD-FCC sa minimum standard ng komisyon. May tinatawag kaming policy standards and guidelines. Ito ang kailangan na i-comply ng mga eskwelahan na nag-o-offer ng mga iba't ibang programa. Maraming mga requirements dyan like faculty, dean, laboratory, facilities. Tinitingnan yan ng Commission on Higher Education at sa mga requirements nila ay may mga hindi na-comply ang eskwelahan na ito sa 5 programa na ito. Sa kabilang banda, itinanggi naman ng pamunuan ng St. Vincent de Ferrer College of Camarin Incorporated ang nasabing non-compliance nila sa komisyon. When they said we are non-compliant, we sent 2 boxes of compliant documents, compliance documents. Oh, they received it. But they did not open this. I don't know where they put it. Wala na silang sinabi tungkol dito. They just stuck to their position that we must be phased out. Ayon kay Dr. Cristeta Evangelio, ang presidente at chairman of the board ng SVD-FCC, hindi pa na-revoke ang recognition ng kanilang degree programs, kaya ikinagulat nila ang nasabing phase-out order mula sa CHED. The government recognitions of SVD-FC degree programs have never been revoked and remain valid. In fact, there has never been any verified complaint filed to revoke the government recognitions of the degree programs of SVD-FC. So there was no revocation, but they are already phasing it out. No. Firstly, the law says the recognition should be revoked first before phasing out the programs. Ngayon, nais ng St. Vincent de Ferrer College of Camarin Incorporated na mapag-usapan ito kasama ang Commission on Higher Education para malinaw at maayos ang nasabing issue. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinasasagot ng Korte Suprema ang mga respondents sa inihaing petisyon na layong pigilan ang paglilipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Kabilang sa pinagkokomentaryo ay ang Department of Finance, Executive Secretary, Senado at Kamara. 10 araw ang ibinigay ng Korte sa mga ito para isumite ang kanilang sagot pagkatapos matanggap ang notice. Walang temporary restraining order na in-issue ang Korte kaugnay sa petisyon na pinangungunahan ni Senator Coco Pimentel. The court required respondents to file their comment to the petition and prayer for TRO within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolution on the respondent. Inaasahan darating ngayong araw ang donasyong bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bunsod nito makapagsisimula na ng vaccination sa mga baboy sa susunod na linggo. Samantala, Setyembre pa inaasahan ang dating ng bulto ng ASF vaccines sa ilalim ng emergency procurement ng DA. Luckily, yung ating supplier nag-donate ng 2,000 doses at darating dito sa Biyernes at hopefully ang target namin is maumpisa na yung pagbakuna by Tuesday next week. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglilipat ng Ninoy Aquino Day na isang non-working holiday mula August 21 sa August 23 ngayong taon. Sa ilalim ng Proclamation number 665, sinabi ng Pangulo na ang paglilipat sa holiday sa araw ng Biyernes ay upang magkaroon ng long weekend ang maraming manggagawang Pilipino na makatutulong din sa domestic tourism ng bansa. Bunsod nito, 4-day-long weekend ang naghihintay sa publiko mula August 23 hanggang August 26. Tuwing August 26, ipinagdiriwang sa bansa ang National Heroes Day na isa namang regular holiday. Nag-utos na rin ang Pangulo sa Department of Labor and Employment o DOLE na magpalabas na ng circular para sa implementasyon nito sa mga pribadong sektor. Pinuna ni Albay Representative Edsel Lagman ang pagbabago sa petsa ng National Memorials. Partikular na ang Ninoy Aquino Day na taunang ginugunita tuwing August 21. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang reaksyon ni Congressman Lagman dito sa ginawang adjustment ni PBBM sa paggunita ng Ninoy Aquino Day? Ella, walang kaduda-dudang paglabag sa batas ang pagbabago sa petsa ng paggunita sa kabayanihan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito yung paninindigan ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Anya, batay sa Republic Act No. 9492, dapat nagunitain ang Ninoy Aquino Day sa Lunes na pinakamalapit sa petsang August 21. Noong August 21, 1983, nangyari ang assassination sa dating Senador Aquino sa nooy kilalang Manila International Airport at Ninoy Aquino International Airport o NAIA na ngayon. Subalit iniusog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa August 23 o sa susunod na Biyernes ang paggunita sa Ninoy Aquino Day upang maging 4-day weekend at maisulong ang local tourism. Isa ring regular non-working holiday ang August 26, Lunes, na National Heroes Day naman. Subalit ayon kay Congressman Lagman, walang holiday economics o domestic tourism na makapapantay sa kabayanihan ni Ninoy. Hindi rin dapat anya binabago ang petsa ng National Memorials dahil na isasantabi yung kahalagahan o significance nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasa bansa na si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam para sa kanyang 3 araw na state visit. Nakipagpulong si President Shanmugaratnam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Malacanang at ilang kasunduan ang napagtibay ng dalawang bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok.
Ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Singapore ang pangunahing tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa Malacanang. Partikular na tinalakay ng dalawang lider ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa enerhiya at pangangalaga sa kalusugan. Sinaksihan ni Pangulong Marcos at President Shanmugaratnam ang exchange ng documents na nilagdaang Memoranda of Understanding o MOUs kabilang na ang tungkol sa recruitment ng Filipino healthcare workers. Ayon kay PBBM, sa pamamagitan nito, matitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga Pinoy healthcare workers sa Singapore. Our ministries have worked hard on this MOU in order to ensure that a balance is achieved between the needs of the healthcare sector of both countries, as well as the need for personal development and growth of our healthcare workers. Nilagdaan rin ang MOU for collaboration on carbon credits under Article 6 of the Paris Agreement. Ayon sa Singaporean President, nais rin ng kanyang bansa na matuto sa Pilipinas kung papaano sinusolusyonan ang mga kinakaharap nitong hamon. We'd like to share our experience where relevant, and we would also like to learn from the Philippines on how you tackle a range of complex challenges, including on the environment. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa inaasahan pang malalagdaan sa malapit na panahon ay ang MOUs na may kaugnayan sa kalusugan at maritime security. Inaasahan rin ni PBBM na mapapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Singapore pagdating sa defense at security. Sa bilateral meeting, hindi na itago ng Singaporean President ang pagkabilib sa mga atletang Pilipino, partikular na kay Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. There was just something very impressive about the performance of Filipino athletes at the Olympic Games. Mr. Yulo's 2 goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had 2 Olympic golds ever in any sport. So it's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of, of the Philippines. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Shanmugaratnam sa Pilipinas bilang bagong head of state ng Singapore. Tinatayang nasa 200,000 ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inireklamo si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay sa pagpapakalat umano ni Erice ng maling impormasyon na nagdulot ng kalituhan sa publiko kaugnay sa halalan. Narito ang report ni Dante Amento. Mali at nakakaalarm walang basihang mga pahayag o aligasyon ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice laban sa Commission on Elections o COMELEC at South Korean company na Miro. Ito ang laman ng inihaing reklamo ng dalawang pribadong individual sa COMELEC kahapon. Kabilang narito ang sinabi ni Erice na prototype o hindi pa daw kailanman nagamit ang makina o sistema ng Miro sa halalan, kaya ito ay mapanganib na gamitin. Gayon din ang hindi beripikadong aligasyon ni Erice ng panunuhol at korupsyon sa isang COMELEC official na tumanggap umano ng pera mula sa South Korea. Basically, ang subject ng complaint na ito is yung mga statements ni former congressman na sa tingin ng mga complainants is false and alarming. Ang mga pahayag anya ng dating mambabatas ay nakakaapekto sa tiwala ng publiko sa proseso ng halalan sa bansa. May mga sinasabi pa sila na yung kontrato na pinasok ng COMELEC with Miro sa big scam. And then meron din mga unverified allegations of corruption and bribery sa mga particular, hindi niya pinangalanan initially pero pinasutungkalan niya si Chairman George Garcia. Sa Section 261 ng Omnibus Election Code, ang panggugulo sa proseso ng eleksyon, panglilito sa mga botante, pagpapakalat ng maling impormasyon ay maituturing na election offense. May parusa itong pagkakulong ng hanggang 6 na taon at maaaring tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo para sa posisyon sa gobyerno. Sabay-bayan kasi nila yung mga sinasabi and they think na false and alarming talaga yung reports. So, they took the initiative to find the complaint. Ayon naman kay dating Congressman Erice, ang reklamo sa kanya ay walang batayan at pawang harassment lamang. Multi-billion pesos din anya ang ipinaglalaban niya dito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Umabot na sa mahigit 26,000 ang mga pulis at sundalo na expired and licensed to own and possess firearms o LTOP. Ayon sa Civil Security Group, maaaring maharap sa kasong administratibo ang mga pulis na hindi pa rin magre-renew ng lisensya ng kanilang mga baril, lalo na ngayong mas pinadali na ng PNP ang proseso para sa mga aktibong pulis at sundalo. Ang detalye sa ulat ni Leia Ilagan. Mas pinadali pa ng pamunuan ng Philippine National Police ang renewal ng mga expired na license to own and possess firearms at firearms registration ng mga aktibong pulis at sundalo. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano, naglabas ng memorandum ang pamunuan ng PNP na nag-aali sa requirement ng renewal ng LTOP at firearms registration ng mga aktibong pulis at sundalo, gaya ng neuropsychiatric evaluation at drug test. Base sa tala ng CSG, nasa mahigit sa 26,000 na pulis at sundalo ang expired ang LTOP, habang nasa mahigit na 54,000 naman ang expired ng firearms registration ng mga ito. Ang mga police personnel natin at saka yung mga active na AFP naman natin ay since training pa lang yan, trained na yan sa responsible gun hold ownership or yung tamang proper na paggamit ng barel. Kaya po talaga we want also na i-promote talaga ang convenience na rin sa ating mga active personnel na mapabilis ang kanilang renewal and yung application ng kanilang LTOP and firearms registration. Dagdag ni Galtiano, ang pagbabawas ng requirement para sa mga aktibong pulis at sundalo ay hindi naman makaaapekto sa proseso dahil regular naman ani ang sumasalang ang mga ito sa drug test at neuropsychiatric evaluation. Ang dahilan po kasi meron naman pong regular na psychological and neuro exam ang member ng for the PNP. I'll speak for the PNP. Meron naman tayong ginagawang regular na neuro examination and drug test. In fact, meron mga random drug test pa rin sa PNP. Kaya parang it will suffice na nag-comply na kami sa requirement ng drug test and PPE. Sa mga hindi naman nagre-renew ng lisensya, sinabi ni Gultiano na maaari silang maharap sa kaso. Binigyan na natin ng responsibility ang lahat ng mga commanders para po i-monitor ang kanilang mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel. Again, sa ating mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel, maaari itong ground for administrative filing of case against them. Samantala, nilinaw naman ng CSG na required pa rin sa mga sibilyan na sumailalim sa drug testing at neuropsychiatric evaluation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang issue ng mandatory drug testing para sa mga kakandidato sa halalan. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Ting, ito ay nakasaad sa desisyon ng Korte sa isang kaso noong 2008. Hindi kasi nakasaad sa saligang batas ang nasabing requirement para makatakbo sa eleksyon. Pero pinahihintulutan naman ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. The provisions requiring the mandatory drug testing of candidates, that's unconstitutional because it expanded the requirements of candidates under the Constitution. But it upheld the random drug testing of private and public officials. Una nang sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat maganda ang panukalang drug test para sa mga kakandidato pero may issue pagdating sa constitutionality nito. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa hair follicle drug test. Tugon ito ni VP Duterte sa hamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanya
pati na sa kanyang mga kapatid na sina Davao Representative Paulo Duterte at Mayor Baste na magpa-drug test bilang ehemplo sa mga nasa gobyerno. Gayunman, sinabi ng Vice Presidente na dapat may kasamang third party sa drug testing upang masiguro ang validity ng test results. Nagpahayag rin ng suporta si VP Sara sa panukalang inihain ni Congressman Paulo Duterte na may layong obligahin ang lahat ng government officials na magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Anya, nararapat lamang ito upang matiyak na nasa katinuan at maayos ang trabaho ng mga nasa pwesto. Isinasagawa ngayon sa Bacolor, Pampanga ang kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee patungkol sa pinaniniwalaang kaugnayan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS, drug-related killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at illegal drug trade. Binubuo ang Quadcom ng 4 na House panels, partikular na ang House Committee on Dangerous Drugs, Public Safety and Order, Public Accounts at Human Rights. Sa Pampanga, isinagawa ang pagdinig dahil sa marami ang testigo at resource persons sa lalawigan na may impormasyon kaugnay ng mga isyung iniimbestigahan ng mga kongresista. Dahil po ang komite ay naniniwala na dito sa Pampanga ay marami pong nabili na mga lupain itong mga sindikatong ito. As evidenced by the investigation that the committee has uncovered, marami pong lupain, hindi lamang po libo-libong square meters, kundi libo-libong hektarya po ang nabili. Dito rin po sa probinsya ng Pampanga, na-discover ang isang warehouse na naglalaman ng 560 kilos of shabu. At dito rin po ang mga pogo na illegal na pogo na nag-operate dito sa ating bansa. Mas pinalalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang 911 emergency system. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng mas maraming tauhan na sasagot sa bawat tawag at makikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas mabilis na pagresponde. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ba ang mga concern na pwedeng idulog ng ating mga kababayan dito sa Hotline 911? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Garang responde sa lahat ng klase ng insidente, aksidente, krimen at maging sa mga nangangailangan ng rescue operations. Yan ang dahilan kaya't maging ang ibang ahensya ng pamahalaan ay aatasan ni DIL Secretary Benhar Abalos na maging aktibo sa pagresponde. 3 minutong responde kasi ang nais na makamit ng Philippine National Police sa bawat tawag ng saklolo sa aksidente, insidente o sakuna. Kaya naman, pinalalakas pa ng pambansang pulisya ang kanilang 911 emergency system. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay pa ng mas maraming tauhan ng PNP na siyang tumatanggap ng mga tawag sa hotline. Nasa 20 pulis naman ang naka-duty sa kada shift sa PNP Command Center na siyang tumatanggap ng mga tawag. Sinabi ni DIL Secretary Benhar Abalos na bukod sa mga pulis, kakatulungin din nila ang mga tauhan ng ibang ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority at Bureau of Fire Protection para sa mas mabilis na responde. Layon din ng PNP na i-cascade sa buong bansa ang 911 emergency system. Ang PNP ay nakatatanggap dati ng nasa 50,000 tawag kada araw, subalit nasa 500 lamang ang lihitimo rito. Kaya naman, nagbabala din si Secretary Abalos na maaaring makasuhan ang mga prank callers na nanggugulo lamang sa 911 operation. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nakaranas ng pagsusuka at pagkahilo ang nasa 60 mga estudyante sa probinsya ng Masbate na hinihinalang dahil sa nainom na expired na juice. Plano namang maghigpit ng pamunuan ng Palani Integrated School sa pagsasagawa ng feeding program sa paaralan upang maiwasan na maulit ang food poisoning.
Mula sa Balud, Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na yung kalagayan ng mga mag-aaral na nalason sa ininom na expired na juice? Yes, aga sa hindi pa nakapasok yung 42 mag-aaral na sa kabuuang 62 dahil inabisuhan sila ng pamunuan ng eskwelahan na magpahinga na munang mabuti at bago tuloy ang pumasok sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng Palani Integrated School, nakakaramdam pa rin ng panghihina ng katawan yung ilang mga mag-aaral, lalo na yung nakaranas ng hirap sa paghinga, pagsusuka at pagkahilo. Nakapasok na 20 estudyante na kasama doon sa nalason sa ininom na expired na juice kahapon dito sa Palani Integrated School. 14 sa elementarya at 6 sa sekundarya ang andito sa eskwelahan kahit pinayuhan ng pamunuan na eskwela na huwag munang pumasok. Nakaranas nga ng panginig ng katawan, pagsusuka, pagkahilo at hirap sa paghinga ang 62 estudyante sa elementarya at high school dito sa Palani Integrated School dito sa Balud, Masbate. Ang tinuturong pinanggalingan yung expired na juice drink na nainom ng mga kabataan sa sinagawang feeding activity ng Sangguniang Kabataan o SK ng barangay. Naisugod naman agad sa Balud Hospital ang mga estudyante na agad naman nabigyan ng pang-unang lunas. Bandang hapon kahapon ay nakalabas na din at napauwi na sa kanilang mga lugar ang mga biktima. Dahil sa pamunuan ng Palani Integrated School, nalaso ng mga bata sa juice drink na nakalagay sa karton nito ay 2025 pa ang expiry, pero sa mismong packaging nakalagay ang date of expiration na 6/12/24. Maghihigpit naman ang Palani Integrated School sa mga grupo na magsasagawa ng feeding activity sa kanilang lugar upang maiwasan at huwag na maulit ang insidente pagkalaso ng kanilang mga estudyante. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sisimula na sa Lunes ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang pagsasagawa ng experimental exemption sa number coding sa mga senior citizens sa lungsod. Ayon sa Baguio LGU, magtatagal ang isasagawang experimental exemption sa loob ng 90 araw. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, mayroon bang kailangang maihanda ang mga senior citizen para dito? Yes, Ella, i-prepare lang nila ang kanilang senior citizen ID, certificate of employment, medical record o appointment record para hindi nakalkalin pa sa kanilang mga bag para mas mabilis ang proseso. Nakahanda ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, City Engineers Office, Traffic and Transportation Management Division at Public Order and Safety Division sa lokal na pamahalaan ng Baguio City sa experimental exemption ng mga senior citizen sa number coding. Ipapatupad ito sa loob ng 90 days alinsunod sa executive order ng alkalde. Magsisimula ang Phase 1 sa August 19 hanggang October 18, 2024 para sa mga pribadong motorsiklong mismong ang mga senior citizen ang driver. Ang Phase 2 naman magsisimula sa October 22 hanggang November 22, 2024 para sa mga private o taxi unit kung saan nakasakay ang mga senior citizen. Pahintulutan silang dumaan sa mga number coding areas. Sa executive order, ang mga senior citizen lamang na residente ng lungsod at mga may medical working purpose ang pahihintulutan. 9 na control points ang babantayan ng pulis. Aabot sa 207 ang personnel na binubuo ng 61 na augmentation ng iba't ibang mga himpilan sa lungsod. 46 na traffic enforcement ng CEO TDO City Engineering Office Traffic and Transportation Management Division at Traffic Enforcement Unit personnel. 6 ang magbabantay naman sa mga control points na kinabibilangan ng mga sisiyasat sa mga IDs at mag-interview at magbabantay sa daloy ng trapiko at iba pa. Bumuo na rin ang traffic jam para mapaghandaan ang anumang magiging epekto nito. Aminado ang pamunuan ng Baguio City Police Office na kaya humingi sila ng tulong sa POSD o Public Order and Safety Division. Kaya Ella, dahil dito hiniling nila ang pangunawa ng bawat isa para sa ipatutupad na traffic experiment. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Grace Doctolero. Naitala ng Public Health Agency ng Sweden ang unang kaso ng mas mapanganib na Mpox sa labas ng African continent. Nahawa ng sakit ang pasyente matapos manatili sa isang lugar sa Africa kung saan may major outbreak ng Mpox Clade 1. Ilang oras ito matapos na ideklara ng World Health Organization o WHO ang Mpox outbreak sa ilang bahagi ng Africa bilang isang public health emergency of international concern. 450 na ang nasawi sa unang outbreak ng Democratic Republic of Congo at kumalat ang sakit sa Central at East Africa. Tiwala si US President Joe Biden na magiging presidente ng Estados Unidos si Vice President Kamala Harris. Ginawa nito ang pahayag sa unang public appearance ng dalawa mula nang tapusin ni President Biden ang re-election bid nito at humalili sa kanya si VP Harris bilang Democratic nominee. Batay sa White House, nasa 2,300 na mga tao ang dumalo sa rally sa Upper Marlboro, Maryland, isang kilalang baluarte ng Democratic Party. Folks, I have an incredible partner. The progress we made, she's going to make one hell of a president. 5 tao ang sinampahan ng kaso kaugnay ng drug-related death ng American actor na si Matthew Perry noong nakalipas na taon. Kabilang narito ang 2 doktor at ang personal assistant ng aktor ayon sa pulisya. Batay rin sa kanilang investigasyon, natuklasan ang pagkakaroon ng isang malawak na underground criminal network ng drug suppliers na namamahagi ng ketamine. Isang matinding anesthetic ang ketamine na ginagamit sa treatment ng depression, anxiety at pain. Sa post-mortem examination kay Perry, natagpuan ang mataas na konsentrasyon ng ketamine sa kanyang dugo at ang epekto ng substance na ito ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Umakyat ng 4 na pwesto ang Gilas Pilipinas sa pinaka-latest na world ranking ng FIBA para sa men's basketball. Mula sa number 38 spot ay umakyat sa pang number 34 ang Gilas Pilipinas. Naungusan pa nito ang bansang Jordan na nasa rank number 35. Matatanda ang ginulat ng Gilas Pilipinas ang buong mundo nang talunin nito ang world's number 16 na Latvia sa FIBA qualifying tournament. Samantala, bumaba naman sa number 3 sa pole vault ranking sa buong mundo ang pole vaulter na si EJ Obiena. Ito ay matapos ang kanyang 4th place finish sa katatapos lamang na Paris Olympics. Sa kabila nito, nahigitan pa rin ni Obiena ang kanyang Tokyo Olympics finish noong 2020 na pang 11th place. Hindi man nakapag-uwi ng medalya mula sa 2024 Paris Olympics, feeling medalist pa rin ang world's number 3 pole vaulter na si EJ Obiena sa tinamong mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kababayang Pilipino. Labis ang saya at pasasalamat ni Obiena sa naging experience niya kasama ang iba pang Pinoy athletes pati ang sandaling panahon niya sa Pilipinas matapos ang kompetisyon sa Paris. Humingi rin ito ng paumanhin dahil hindi na siya nakasama pa sa parada sa Maynila dahil kinailangan na niyang bumalik sa Italy upang maghanda at magsanay para sa nalalapit na kompetisyon. Naniniwala rin ang 28-year-old Pinoy pole vaulter na ang tinamong tagumpay ng mga atletang Pilipino ang patunay na nasa golden era na ang Philippine sports. Alam mo, Aga, kahit hindi ka man makauwi ng gold, silver, bronze, para sa atin, makatuntong ka lang, no? At nakasali ka sa Olympics. Malaking bagay na po yun sa amin, ha, na naisali tayo. Kaya yung mga atleta na hindi man nakakuha ng mga gold, silver, bronze, saludo po kami sa inyo. Dalawang mukha kasi makikita natin dito, Ella, no? Yung mga nagtamo ng gold,
talagang makikita mo yung saya, yung pasasalamat nila, yung pagkilala nila, pag-recognize nila, yung mga credits na tumulong sa kanila. Pero doon naman sa mga atleta na hindi nakakuha ng gold or ng any medal, gaya nitong kay EJ, ang magandang makikita mo dito kay EJ, yung sinasabi niya na babalik siya, di ba? Yung pagpupursige. Parang na-challenge pa siya lalo. Yung pagpupursige, na ang Pinoy kasi ganun hindi mo magagapi Di ba yun yung ugaling Pinoy? Ugaling Pinoy, hindi ka susuko. Sabi nga nila, pag may bagyo ka lang, Pinoy ako, di ba? Nausong ayon salitang ganun Kumbaga sa panahon na failed ka man, hindi ka man nakakuha ng medalya, bagamat nakikita mo yung standing ni EJ, improve From 11th, naging 3rd siya, no? Oo. Yung improvement, doon mo makikita, ang ganda nung pinakikita na mensahe dito ni EJ. Hindi pa, kumbaga, huwag tayo malungkot. Tuloy ang laban. Oo naman. Kaya tuloy ang pag-iensayo at ang pamahalaan naman natin nandyan Ella, di ba? Yun na nga yung sinasabi ko kanina sa iyo, Aga. Siguro, nag-iisip nga sila, dapat ba meron na talaga tayong parang Department of Sports? Parang yun ang pinag-iisipan nila. Para naman yung mga atleta natin, mapangalagaan sila, yung tamang nutrisyon, lalo na pagka nakasali na sila sa ibang bansa. Yung uniform, yung mga, parang maayos tayong, di ba? Parang, wow, presentable talaga ang Pilipinas. Dapat yata pagtuon ng pansin din yan. Yun naman yung tinanong ng Pangulo natin, di ba, ni PBBM. Minute ni PBBM yung mga atleta natin doon sa Malacanang. Kung ano pa yung maitutulong ng pamahalaan doon sa mga atleta natin para syempre patuloy na ma-develop tayo, 'di ba? Para syempre ma-reach natin yung target talaga natin na gold or any medal or recognition para sa ating mga atleta. At para sa atin naman, yung mga nanonood ng mga dasal naman po ang i-contribute namin sa inyo. Yan yung moral support na sinasabi at yung pananalangin syempre na maging ligtas sila at inspirasyon sila diba? Kaya nga ang dami nga ngayong sabi nagpapa-enroll raw sa gusto ko nga din gusto ko mag-tumbling. Gusto mo kung kaya pa ng buto ko. Okay. Di ba may entry ka na? Yung entry mo tungkol kay Yulo. Gusto naman nung tumalong ka. Okay naman. Ayun, parang nag-trending Kumalampag Okay, yun po at maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating pong mga atleta. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7 na nagsasabi, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!